RJ, magandang umaga po sa ating lahat. At naniniwala po naniniwala po tayo na narito ang Espiritu ng Diyos. Bakit kaya siya narito? Dahil pinayagan niya na maintindihan natin ang mga katotohanan ng salita ng Diyos. At alam niyo ba na ang katotohanan ng salita ng Diyos, bagamat ito ay totoo, pag ang pinag-usapan na ay ang mga tao mula galing kay Eva at kay Adan at yung sistema ni Eva at ni Adan, ang ating i-equate dito sa mga katotohanan atin ngayon naintindihan, kahit na ano pang human education o kaya ay mga taong ibig sabihin ay yung mga profession, gaano man ka-professional ang taong galing doon sa lengguwahe at na-develop sa kalagayan ng fallen nature, wala siyang kakayanan na maintindihan ang anumang bagay na meron sa mga salita ng Diyos. At nais ko itong patunayan sa pamamagitan ng sinabi ng author ng salita niya, ng programa niya na siyang nagsalita nito. At nais kong dalhin kayo sa Revelation chapter 3 verse 7. Diyan, pakicheck sa translation ng Amplified Classic. Bago tayo mag-pray. Nakita yung mo din. Revelation chapter 3 sa Amplified Classic 3:7. Ang sabi po rito sa Revelation chapter 3 verse 7, "And to the angel, messenger of the assembly or church in Philadelphia write, These are the words of the Holy One, the true one." Ang tinutukoy po dyan ay ang ating Panginoon. "He who has the key of David, who opens and no one shall shut, who shuts and no one shall open." Sa Tagalog, ang anghel na mensahero sa iglesia sa Philadelphia o church sa Philadelphia, isulat mo, "These are the words." Ito ang mga salita ng banal, ang totoo. Siya na may hawak ng susi ni David, yung King David sa Old Testament, na siyang may kakayanan o kaya siyang binubuksan niya, ang kanyang binuksan ay hindi pwedeng sarhan at ang sarhan niya ay hindi pwedeng buksan. Nung planuhin ng Diyos ang ating restoration, inilarawan ito sa Revelation chapter 5 at sinelyuhan ito at ito ang itsura nung mabubuksan lang to pag pumayag yung may authority. Pag pumayag yung may authority. Pwede niya, pag sinarhan niya, hindi pwedeng buksan. Pag binuksan niya, pwede itong sarhan. Walang pwedeng, kung pag sinarhan niya, walang pwedeng magbukas. Pag binuksan niya, walang pwedeng magsara. Amen? So, ipinapakita rito na yung plano ng ating Diyos tungkol sa ating restoration, kapag hindi niya pinayagan na makita ng mga tao
Kahit anong galing pa ng mga tao, wala itong kakayanan na buksan. Behind that reality ay walang pag-asa ang tao. Ulitin ko ulit, yung taong galing kay Eva at kay Adan nung nagkasala. Hindi yung bago magkasala. Nung nagkasala at damay ang mga tao noon hanggang ngayon. Pwera lang sa inyo na mga meron ng, itong maganda, sa tinatawag na time frame ng Diyos nung dumating yung kanyang anak, binuksan niya ito. Sa lahat ng tao. Pero kahit binuksan niya, inoffer niya, kaya good news ang tawag. Ang ibig sabihin nito, ito ang pag-asa ng mga taong ang paglalarawan ng Diyos sa Ephesians chapter 2 ay mga patay. Yung mga nasa ilalim. Ephesians chapter 2, basahin muna natin yun para makita nyo yung sinasabi ko na kalagayan ng tao noon. Ephesians chapter 2, verse 1 and 2. Nung sinabi ni Paul sa mga dati, para bang nire-recall niya, no, yung dating kalagayan ng mga binigyanan o kaya ay nagkaroon na ng buhay ni Kristo. Nung hindi pa, sabi niya. At sabi rito, and you, yung mga believers noon sa Ephesians, He made alive when you were dead. Binuhay kayo nung kayo yung mga patay pa, ang term ng Diyos sa taong nung hindi pa niya binibigay yung authority to live. Sabi niya, ito yung kalagayan. When you were dead, slain by your trespasses and sins, pwede ba natin ilagay sa TPT para simplified, madaling maintindihan? TPT version. Ay, dito pala. Andun nga pala yan. Ano? Yan. And His fullness fills you. Even though you were once like corpses, dead in your sins and offenses. So ang tawag ng Panginoon sa sin and offenses, sa nagkikere, yung may dala noon ay dead. Patay, bagamat physically alive sila. Dead ang tawag ng Diyos. Ibig sabihin ay separated from His Holy Spirit. Tuloy mo, Dayan. Gusto ko lang makita nyo, ito yung itsura ng mga wala noong Espiritu ng Diyos. It wasn't that long ago that you lived in the religion, customs, and values of this world, obeying the dark ruler of the earthly realm, who fills the atmosphere with the authority and works diligently in the hearts of those who are disobedient to the truth of God. So, ibig sabihin, sila ay nasa empowerment ng darkness. No, yung mga taong wala pa, yung sinabi ko kanina. No, yan ang itsura. So, yung mga taong yan, kahit nandiyan na ang mabuting balita tungkol sa buhay ni Kristo, hindi pa rin nila yung kayang intindihin. Kaya sobrang halaga yung salitang empowerment. Tayo'y manalangin sandali. Let us welcome the Holy Spirit today para maintindihan natin portion by portion ang mga katotohanang mensahe ngayong umaga. Let us pray. Banal na Espiritu, walang makakaalam ng mga bagay na sinarhan ng Diyos, maliban na ito ay buksan po ninyo o kaya ay i-guide nyo kaming mga tao patungkol dito para ito ay maunawaan at maintindihan. Ngayong umaga, we allowed you, Holy Spirit,
to help us na maintindihan ang mga katotohanan ng mensahe ngayong umaga upang makita nila ang kanilang mana sa inyo at makalakad sila sa binuksan nyo ng uri ng buhay, buhay na ganap at kasiyasiya. Ngayong umaga, dakilang Diyos, we allowed your Holy Spirit to give us, empowered us by understanding through the knowledge of your will upang ito'y maranasan namin. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. So, ang title po natin, katulad ng binanggit ko, hindi ito kayang basahin ang banal na kasulatan, kayang basahin ng lahat ng tao, pero yung pinaka-puso, yung tinatawag na intention ng God the Father, bakit nandyan ang salita ng Diyos, kailangan siyang makialam doon sa buhay ng taong magbabasa nito para maunawaan niya ang gusto niya o ang intention ng kanyang salita. Yan ang dahilan kung bakit merong Holy Spirit. Ang title ko ay Empowered to Open. Unless na i-empowered tayo, although ito empowered na, dahil ngayon ang kausap ko ay mga born again meron ng Espiritu ni Kristo, kaya meron na kayong kakayanan. At ang Espiritu ng Diyos may kakayanan na ipaunawa ito sa inyo. Pero ang gusto kong bigyang pansin ay yung kahalagahan noong tinatawag na empowerment na galing mismo sa Espiritu ng Diyos. Kaya sobrang halaga sa banal na kasulatan, kung hindi, kaya ay maintindihan lang natin ito sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Kung walang Espiritu ng Diyos, ang salita ng Diyos ay laging sarado sa buhay ng mga tao, at unless na tuloy-tuloy na i-reveal sa mga meron na ang katotohanan ng salitang ito ng Diyos, hindi pa rin papasok sa tinatawag na maturity ang mga anak ng Diyos. Pero itong maganda, hindi ito winidhold. The moment, hindi ito winidhold ng Diyos sa mga meron ng Espiritu niya. Kapag tumira ang Espiritu Santo, naintindihan man o hindi ng mga tinirhan ng Espiritu niya ang salita ng Diyos, tiyak na lalago pa rin yun. Walang pinagkaiba ito kung ilalarawan ko pag ang bata ay ipinanganak na sa standard na kapanganakan at paglaki. Pag ipinanganak na yan sa daigdig at pinakain lang ng pinakain ng magulang ng mga nutritional items, ang standard growth niyan, talagang lalaki siya. So ganun din dito. Parehas to. No? At ganun kahalaga yung tinatawag na empowerment ng Espiritu niya. Tingnan natin muna ulit. Balikan natin, pinag-aralan natin, pero kailangan nating maintindihan maigi. No? Puntahan natin yung sinabi sa Bible just to confirm na sobrang halaga ng Espiritu Santo. Hindi ito nakikita, pero ito lang ang pwedeng tumulong sa mga taong tagamundo, yung mga wala pang Espiritu niya, at mga taong meron ng Espiritu ng Diyos sa buhay niya, para maintindihan ang plano at ma-attain ng taong yon through the Holy Spirit, yung ultimate victory na inaasahan ng ating Diyos, o kaya ay ng mana ng Diyos sa mga meron ng Espiritu niya. Punta tayo sa 1 Corinthians chapter 2.
1 Corinthians. Yan. Doon tayo sa sister, sa verse 10. Ito yung kalagayan ng mga, gusto kong bigyan ng mahalaga yung nandun sa may unahan pa. Yung hindi nakita ng mata. Ang sabi rito sa 1 Corinthians 2:9, at mamaya para ipapakita ko sa inyo yung essence nito. This is why the scripture says, things never discovered or heard of before, things beyond our ability to imagine. These are the many things God has in store for all His lovers. Yun daw sa natural, ay hindi kayang maintindihan. Ibig sabihin, yung tungkol sa plano ng Diyos. No, yung plano ng Diyos na restoration, na pagbabalik ng tao muli sa plano niya, kapag wala yung Espiritu Santo, ay ibig sabihin, hindi ito pinahayag sa paraan ng physical na kamalayan, ng physical na pandinig, ng physical na kaisipan. Hindi doon pinadaan. Sa madaling salita, kahit ang tao ay may pinag-aralan, pag kanyang binasa ang banal na kasulatan, pinag-aralang pangmundo, yung aralin o kaya ay edukasyong pangmundo, hindi niya ito matatas. Kung ang layunin niya ay para malaman ang Diyos sa paraang iyon, hindi niya makikita ang plano ng Diyos. So, yan yung binabanggit dyan, ano? So, tuloy natin. Verse, TPT yan, ang TPT. Okay. Verse 10. Makikita niyo ito, ang emphasis nito ay yung Holy Spirit. But God now unveils these profound realities to us by the Spirit. So, ibig sabihin, pag ang pinag-usapan ay yung plano ng Diyos, nangangailangan ng Espiritu niya. At ito yung title ko, no? Maliban na i-empowered o kaya i-empower tayo ng Espiritu Santo para malaman, para buksan ang lahat ng mga plinano niya, lalo na sa sinabi niya na buhay na ganap at kasiyasiya, ito lang ang may kakayanan. Tuloy natin, ano? Sabi niya, after all, who can really see into a person's, yung 10 muna, yung kanina, tama ba? But God now unveils these profound realities to us by the Spirit. Tandaan natin yung Spirit. Ang tinutukoy niyan ay yung Holy Spirit, yung person, yung third person sa Godhead. Sabi niya, yes, He has revealed to us His inmost heart and deepest mysteries through the Holy Spirit, who constantly explores all things. Ibig sabihin, yun daw mga iniisip ng Diyos, ano? Yung mga realities na meron sa Diyos ay ang kanyang espiritu lang or the Holy Spirit ang may kakayanan lang na maghayag nito. Yung mga lihim na meron sa isipan ng Diyos, yung Holy Spirit lang ang may kakayanan na makaintindi nito. No? Kaya doon pa lang makikita natin
Sa plinano ng Diyos, di ba sabi niya, ang sarahan niya, walang pwedeng magbukas. Ang buksan niya, walang pwedeng magsara. Dito, kaya tinawag itong good news about Christ dahil ang desisyon ng God the Father dito through His Son Jesus Christ ay buksan sa mga tao ang katotohanan na kanyang plinano tungkol sa mana ng lahat ng tao sa Diyos dahil sa kanyang pagmamahal. At itong espiritu lang niya ang pwedeng tumulong sa isang tao para makarating doon sa tinatawag na ultimate abundant life. Ang sabi niya sa John 10:10, balikan ko lang, ako'y naparito upang bigyan kayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. At ito ay ini-implement. Yun ang reason bakit kailangan tanggapin ang Espiritu Santo. Yun yung nagbubukas sa atin para makakilos tayo doon sa tinatawag na supernatural life. Ang tawag sa buhay ni Kristo ito ay yun sinasabing Espiritu Santo, yan din yung buhay na nasa atin. Galing sa Espiritu Santo. Tayo ay nagiging buhay dahil sa Espiritu niya. At yung Espiritu niya na ito yung tumutulong sa atin para tayo ay makakilos ng lampas doon sa kakayanan natin dati na pantao. Para bang sinabi natin, katulad ng aralin natin na nakaraan, na ang title ay The Norms of the Impossible. Kaya na natin katulad ni Abraham. Di ba si Abraham, nung pinili ng ating Panginoon, balik lang ako ron, makikita mo yung imposible niyang sa kanyang sariling pagtingin. Walang kakayanan, matanda na, si Sarah walang kakayanan, siya naman ay matanda na, at ang tingin nila, nung nangako ang Diyos na bibigyan sila ng anak, napaka-imposible nung sinabi ng Diyos na yon. Pero katulad ng binanggit ko kanina, ang authority tungkol sa plano ng Diyos ay nasa kamay ng Panginoon. At ngayon, ang pinakamaganda, sila noon nanampalataya lang, wala pa yung Holy Spirit. Pero tayo ngayon, meron ng Holy Spirit. Anong ibig sabihin, ba't may Holy Spirit? Siya ang may kakayanan na tulungan ka para makatugon, makaranas ng supernatural working na dinisenyo ng Diyos para makarating tayo doon sa abundant life na Kanyang pinangako sa lahat ng mga nakipag-isa na sa Kanya. Yun ang itsura natin. Kaya wala tayong kabiguan. Wala tayong kalungkutan. Lahat na ng mga meron tayo dati ay inalis na, tinerminate na yon nung si Jesus Christ ay pumunta rito na nagkatawan tao. At yun ang introduction, yun ang nagbukas ng pagkakataon para tayo ngayon, katulad ni Abraham, na isa lang ang kakayanan na binigay sa kanya ng Panginoon, nakakilos na sa kanyang buhay yung mga imposible. Naniwala lang siya, yun ang word. Naniwala lang. Tayo ngayon, doble. Yung paniniwala natin, galing doon sa Espiritong nakatira sa atin, ang parte na lang natin ay kilalanin, yakapin ang mga katotohanang natututunan natin ngayon. Kaya naniniwala ako, wala ka ng time para sa problema mo. Ang ibig sabihin nun, pag may time ka pa sa problema mo, hindi ka lubos na nagtitiwa, hindi mo pa niyayakap yung binigay na sa iyo. At ang paraan ng pagyakap ay paniwala lang. Lagi namin pinatututuhanan dito, gaano kalakas ang Diyos. Di ba sabi niya, gaano kalakas si Kristo? Si Kristo sabi niya, siya ang may hawak.
Walang imposible sa akin. So ang ibig sabihin, saan nanggagaling? Ano ang dapat na mindset ng mga anak na ng Diyos na tinatawag o yung merong espiritu na ng Diyos? Ang mindset niya dapat, manatili lang doon kung anong mga meron ka kay Kristo. Walang iba naman, sa isip lang yun nangyayari. Ay, bit ka pa, piliin mo, mag-iisip ka ng problema o mag-iisip ka ng kapahingahan. Kapahingahan, siyempre. At yun ay nandun sa pagkaalam natin. Ganun lang kasimple, hindi mahirap, hindi controversial ang paniniwala. Isinulat na niya. Kaya nakalagay na sa Bible, kaya pinasulat na ng Panginoon, diniklara na niya na binuksan na niya ang lahat ng magagandang bagay patungkol sa atin. So, tingnan natin, i-confirm natin sa Peter, 2 Peter chapter, sa Peter rin yun, chapter 3. Tama mo, itsura mo, nang tinanggap mo si Kristo. 2 Peter chapter 2, verse 3. Oh, 1 pala. 2 Peter chapter 1. Yan. Verse 3. Lagi nating inuulit-ulit to, di ba? Lagi nating, sa palagay ko, sa ulado nyo na to. Yung mga lagi-lagi dito, pag every Sunday. Sabi niya, everything, lahat. Walang iniwan. Everything we could ever need. Lahat na daw, na kailangan natin sa buhay. Sa buhay. Hindi yan yung buhay na dati nyo. Sa nag-i-exist ngayon, na buhay mo, na nandyan ang Espiritu ng Diyos, yung buhay ni Kristo, kumpleto ka na. Lahat ng kailangan mo, nandun na sa buhay na yon. Pati yung pagiging maka-Diyos, yun na rin yun. Deposited in us by His divine power. So nandiyan na sa loob mo. Pag tinanggap mo si Kristo, Lord, tinatanggap kita na Panginoon, nandun na agad yon. Dahil ang gamit dito ay word of faith, sinabi yan, ang parte mo lang, Lord, tinatanggap ko. Niyayakap ko itong sinabi mo to. Kahit si Pedro ang nagsalita niyan, si Pedro ay empowered by the Holy Spirit. Ikaw ay empowered to know and to understand ngayon. Kaya ganun lang kasimple. Pag sinabing nasa iyo na talaga yon. Tayuan mo yon, ipaglaban mo yon. Huwag kang magpatalo sa pag-aalinlangan. Huwag kang magpapatalo sa mga ibang diversional information na galing sa physical. Ipanatili mo lang yan sa isip mo. Ganun lang ang ginawa makikita mo, sa chapter 4 ng Romans, yung pinag-aralan natin, parang perfect na perfect doon, parang hindi siya nagkamali, hindi totoo yun. Doon sa Old Testament, mababasa nyo, ang dami ring sablay, si Abraham. Pero hindi nakatingin doon ang Diyos. Nananatili siya doon sa tinatawag na word of His covenant, na siya ay pinagpala na. Kaya sa kanyang tinatawag na journey sa physical, kahit marami siyang flaws, hindi yun ang pinahalagahan ng Diyos. Ang pinahalagahan niya, yung kanyang covenant word. Ang maganda ngayon, di ba sabi niya, inilagay na niya, ang truth about Abraham ay na kay Jesus Christ. Galatians chapter 3.
Dahil sa kanyang pagkapako. Yun ang open door. Kaya lagi nating inaalala yung communion. Yun ang open door para yung pagpapala na kay Abraham o naranasan ni Abraham o yung pangako ng Diyos na yon ay nasa iyo na dahil nakipag-isa ka na kay Kristo. Simple as that. Isipin mo lang, sa simpleng pag-iisip, nasa akin na pala. Ba't ka mag-struggle sa buhay? Nasa iyo na. Sa tagamundo, wala. Bakit? Wala yung Espiritu Santo eh. Pero sa iyo, nasa iyo na. Doon sa mga tumanggap na, nasa iyo na. Ay ano yung mga tinatawag na para bang hadlang sa pag-recognize? Karaniwan, pag alis mo rito, nagpa-impluwensya ka sa mga problemang mararanasan mo. Dahil dito problem place at saka problem situation ang meron ang taong tagamundo, ang mundo natin. So huwag ka nang sumali ron. Ilipat mo ang iyong frequency mula sa human frequency patungo sa spiritual frequency ng ating Panginoon para maranasan natin yung supernatural operation ng supernatural life in the person of the Holy Spirit na nasa iyo. Ganun siya pwedeng maranasan. Kaya sobrang ganda ng, sabi nga ni Peter, protektado tayo. Para bang, di ba, karaniwan gumagamit tayo yung term lang na protected. Ang lugar na ito ay protected ng CCTV. Alam na natin, walang lihim doon na pag may mga movement na dumaan doon, kita. Tayo ay protected ng Espiritu Santo. Kaya nga pag tinawag na ikaw ay may Espiritu ng Diyos, ang tawag sa iyo, anak, at sinabi sa 1 John chapter 5 verse 18, pakilagay nga kung ano itsura ng isang anak. First John chapter 5 verse 18. We are convinced, sabi ni John, yung alagad ni Jesus Christ, ang influence ng Espiritu Santo. We are convinced that everyone fathered by God, ibig sabihin anak ng Diyos, does not make sinning. Anong tinitingnan dito? Yung inilagay. Hindi yung iyong physical movement, yung inilagay. Yung physical movement mo, later on, sasang-ayon yan doon dahil sa pagsasanay mo o pagbababad mo sa kanyang mga salita. Ang sabi niya, Father God does not make sinning. Hindi. Ang tawag dito ay positioning. Nakaposition ka sa kalagayang hindi na nagkasala dahil sinabi ito. Hindi pwedeng magkontradikto. Sabi ni, dahil kay Jesus, ikaw ay matuwid na. Sa Diyos, matuwid ka na. Hindi niya, sabi nga, pinag-aralan, hindi na nire-record ng Diyos yung sablay mo. Ang nire-record lang niya ay yung good na galing dito sa buhay ni Kristo na nasa iyo. Sabi niya, ito yung provision. Does not make sinning a way of life. Hindi na niya way of life yon. Because the Son of God, the life in you, in the person of the Holy Spirit, the way of life, because the Son of God protects the child of God, and the evil one cannot touch him. Hindi ka na pwedeng, wag mo lang, ang tawag dito, elaborate yan. Pag faith ang ibig sabihin, tinatanggap mo agad yan. Ang activation ng pananampalataya, pag sinabi ng word, dahil yung word at saka yung faith na nakasulat na nasa loob ng kalooban ng Panginoon, kaya may faith para yun ang contact na nilagay sa iyo. Para maging makapangyarihan yung kanyang sinabi sa buhay mo. Amen. So hindi mo na kailangang mag-isip ng iba pa. Pag nag-isip ka pa, hindi na faith yon.
Doubt na ang tawag doon. Kaya pag sinabi rito kung sino ka, kung ikaw ay ang provision ng anak ay untouchable ka talaga noon. Amen? Lagi nating inuulit, pag sinabi ng buhay na ikaw ay masagana na ikaw ay matagumpay na, buhay ni Kristo na nasa iyo, matagumpay ka na talaga nun. Ang kailangan mo na lang, tayuan. Paniwalaan, tayuan yung pinaniwalaan mo na nakasulat para yung kapangyarihan, sabi ng Panginoon, ang kapangyarihan noong nasa iyo ay na-activate through faith. Chapter 11, patotoo to, lahat ng tao na sumampalataya nung unang panahon, wala pa nga yung Espiritu Santo no? Lahat ay nakaranas ng supernatural intervention. Meron pang isa ron hindi nakaranas ng physical death. Si Enoch. Nawala na lang siya dahil ayon sa testimony, yung valid testimony, lumakad siya sa sinasabi o sinabi ng Diyos. Amen? At alam ko, tayong lahat na narito, maliban lang doon sa hindi pa at mamaya magpapatanggap ako, pag tinanggap mo sa iyong puso, ang tawag doon ay faith expression, si Kristo Jesus, ikaw ngayon ay nasa impluensya na, mararanasan mo unti-unti ang supernatural, abundant life na galing kay Kristo na ibibigay sa iyo. Tayong lahat ay tumayo. Nais ko mag-offer doon sa mga first time na narito ngayon. Magaganap lang ang buhay na ganap at kasiyasiya kapag sinabi mo sa iyong labi, yung first time, yung hindi pa tumatanggap, Panginoon, gusto ko na maging Panginoon ka. Ililid ko lang kayo ngayong umaga. Maging yung nanonood sa ating online, pwede kayong sumunod sa panalangin na ito. Dahil ang pribilehiyo, binuksan na ng Diyos. Kaya tinawag na mabuting balita ang buhay na galing kay Kristo dahil ito ay ready na sa mga taong handang tanggapin ang buhay na yon by faith. So tayo ngayon na narito, ini-invite ko kayo na sumunod, gamitin niyo ang labi niyo sa pagtanggap sa Panginoon. At yung moment na yon, code word yon, yung sasabihin mo sa Diyos, siya na ang nakakaalam ng iyong itsura. Hindi ito nararamdaman, ito ay code. The moment na sinabi mo, ang tawag doon ay expression of your faith, Lord, gusto kitang maging Panginoon. Kagad-agad, yun ang mangyayari, tumitira ang Espiritu ng Diyos at yun yung tinatawag ko na ikaw ay may empowered na. May empowered ka na. May kakayanan ka na maranasan yung access sa lahat ng meron kay Kristo sa konteksto ng buhay, ng restored na buhay na ganap at kasiyasiya. Tayo pa'y manalangin. Sumunod po kayo na narito yung hindi pa tumatanggap sa Panginoon. Panginoon, tinatanggap kita na Panginoon ng aking buhay. Dahil sinabi mo sa iyong salita, kung ipapahayag ng aking labi na ikaw na ang aking Panginoon at mananampalataya sa aking puso na ikaw ay binuhay na mag-uli ng Ama, ako ay maliligtas. Ngayong umaga, tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon ng aking buhay. Salamat po, Panginoon. Ako na lang po ang mananalangin. Panginoon, salamat po. Dahil binigyan mo ngayon ng kakayanan na maranasan ng mga tumanggap sa iyo ang lahat patungkol sa buhay
na galing sa inyo. Lahat ng meron, ikaw may sabi, Panginoon, kapag ang activation ng isang kasulatan ay kapag namatay na ang gumawa nito o ang will, ito ay mararanasan o may ilipat na sa taong may relasyon sa inyo. Panginoon, sinabi mo sa Book of Hebrews, ang salitang ito, ang kalagayan mo ay nasa testamento, namatay ka, Panginoon. At ang kamatayan mo, ang nagdala para kami ay maging tagapagmana. Kaming mga nagkaroon ng relasyon sa inyo. Ngayon, ang iyong mana ay buhay na ganap at kasiyasiya. Buhay dito pa lang sa lupa, Panginoon, mararanasan namin ito dahil yun ang sinabi mo. Iba pa yung buhay na walang hanggan. Iba pa yung bagong katawan na nakalaan sa amin. Dito pa lang sa lupa, Lord, iparanas mo ang kanilang pinaniwalaan na buhay na ganap at kasiyasiya. Panginoon, ang iyong salita ay makapangyarihan. Ikaw may sabi, dakilang Diyos, my word, they are spirit and they are life. Panginoon, ngayong oras na ito, iparanas mo sa mga tumanggap sa iyo ngayon at sa mga dati nang may buhay niyo, Panginoon, ang buhay na kasiyasiya dito pa lang sa lupa, Panginoon, upang ang pangalan mo ay ma-display nila ayon sa inyong intensyon ng paglalagay nyo ng inyong buhay sa kanila. Panginoon, salamat po. Salamat sa simpleng mensahe, pero punong-puno ng katotohanan ng inyong layunin ngayong umaga, Panginoon. Kaya once again, Father God, we give all to you the glory and honor, recognizing the life that we have from you, O God, today. Thank you, Lord. In Jesus' name, tayong lahat ay magsabi ng Amen. 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 Tayo pong lahat ay makakaupo na. Magandang umaga po sa inyong lahat.